What's up sa inyo mga tropa? Nandito na naman tayo sa ating printing channel, daily content natin. Maraming salamat sa mga nag-message sa akin sa ating Facebook page, sa mga nag-aabil ng mga template at sa mga Canva Pro. Anyway, 3 days ago, gumawa tayo ng content na merong title, Brother Printer na lang, madaming issue ang Epson. Common Brother Issues Reveal. Dito sa vlog na to, sinabi ko yung mga na-experience ko or kung ano yung mga common issue ni Brother Printer na mga possible na makukuha ninyo at along the way na mai-experience ninyo. Napakaraming nag-comment dito at nag-share ng mga kani-kanilang experience, legit experience, pero merong isang nag-comment, nag-iisa. Eto, shoutout natin si Choco Mintolik 7734. Sabi niya dito, document printing business daw niya ay book binding tapos 500 plus page na books. And aside daw sa Epson Workforce printer nila, meron daw siyang brother na main printers daw nila. Isipin niyo no, mapapasana all ka na lang. Meron ka ng Epson Workforce printer, meron ka pang main brother printer na umabot daw ng 200k plus na yung napiprint nila dun sa printer na brother bago daw masira yung pinaka printer head. Yung kanilang mga printer daw na Epson 121, Epson 3210, hindi daw umaabot ng 100k na page yung napiprint. Pero hindi niya nabanggit din dito kung nakakailang print na yung Epson Workforce printer niya. Mga tropa, yung mga magko-comment dito sa ating YouTube channel, sana naman lagyan nyo ng mga sustansya. Ang ibig ko lang namang sabihin, ilagay ninyo yung pinaka-model ng mga printer ninyo, kung anong model ha. Halimbawa, Epson 5290, kagaya ng ganyan, binanggit lang niya, brother printer. Anong model ng brother printer mo? Anong model ng Epson Workforce printer mo? Anong gamit mo na ink dyan sa Epson or dyan sa brother printer mo na main printer mo na umabot ng 200k plus ng pag-print ng documents bago masira? Sana naman lagyan nyo ng sustansya para alam namin kung ano yung possible din namin na bilhin, kasi nga na-experience mo yung ganyan kadaming mag-print, yung ganyang sobrang dami. Ako para sa akin yung 50,000 na print or almost 100,000 na print dyan sa printer natin, keso anong model yan, sa akin okay na yun. ROI na ako dun. So sa mga magko-comment, inuulit ko, kompletuhin ninyo yung mga detalye na nai-experience ninyo para naman kapani-paniwala, or ang pinakaibig kong sabihin, para naman maniwala kami at para naman malaman din namin or para matry namin yung printer na ginagamit mo. Syempre, kung ano yung nai-experience ninyo sa printing business, napakaganda niyan. Para syempre, para ayan din yung gamitin namin ng mga printer. Hindi yung kagaya ng ganyan, 'di ba? So, anong ginamit mo na ink at umabot ng ganyan katagal? Kasi yung mga nagko-comment dito, lahat against sa mga brother, or hindi ko naman sinasabi na against, kasi ayun yung mga na-experience nila, 'di ba? So eto, shoutout natin si Joel Suabe, basura yang brother. Ayan yung comment niya. So hindi niya yan masasabi kung hindi niya usually na-experience or napanood sa mga ibang content creator or sa mga ibang user ng brother printer. So eto naman si BLK 5P1. Sabi niya dito, ranas namin din yan, idol. Ano yung ibig sabihin niya na ranas daw nila yon? Kasi nga dito sa video ko na to, kung saan merong title na brother printer na lang, madaming issue ang Epson, isinare ko yung pinaka possible na makuha ninyo na error. Nandyan yung nagkakaroon ng temperature error, lalong lalo na kung sunod-sunod mag-print yung pinaka printer ninyo. And nandyan din yung problema sa adhesive ng ink tank na sinare ko sa inyo, di ba, yung naghahalo yung ink. And nandyan din yung pinaka ayaw ko talaga sa brother, yung napakahirap baklasin. And syempre, kung umabot yung printer mo ng 200k, siguro naman ikaw yung nagbabaklas niyan, kasi yung pinaka waste ink tank ng brother printer nandun yan sa kaloob-looban. Lintik na yung printer na yan, nandun sa kaloob-looban. Kung ikaw wala ka talagang alam sa pagbutingting ng isang gamit, parang magiging disposable sa iyo yung unit na yan, kasi ang hirap talagang buksan. Literal, ang hirap buksan, lalong-lalo na kung wala kang alam, wala kang idea sa paggamit ng printer na yan. At kung first time mong printer yan, first time kang owner ng printer na yan, sobrang hirap, nandun sa kaloob-looban
yung pinaka waste ink tank niyan, 'di ba? Sa dami mo na pinrint na yan, talagang sana naman ma-share mo, 'di ba? Kung nanonood ka dito, hindi kita para i-bash. Gusto ko lang ng additional information para maniwala kami or para syempre maging guide din namin 'yan. Syempre sino ba naman yung hindi gugustuhin na umabot yung ganyang kalaking print, 'di ba? 200k plus. So ayun nga, yung ranas din nila, yung kung ano yung ibinanggit ko na mga brother issue dito. Kaya siya napa-comment ng ganon. So ibig sabihin, user siya ng brother printer. Ito lang yung gusto kong malaman, anong model yung brother printer mo na umabot ng 200k plus. Tsaka kung ano yung maintenance na ginagamit mo, ano yung ink na ginagamit mo, ayan yung sanang ma-share mo. So next naman natin, shoutout sa'yo, Matty Jackson. Sabi niya dito, Epson talaga kasi sa mga large format, Epson head ang gamit. So ngayon pa lang masanay ka na sa Epson. So ibig sabihin, kung gagamit or bibili ka ng mga large format printer, para may idea ka na daw sa mga printer head ni Epson, mag-start ka na sa mababang printer pa lang na Epson na brand. Yun yung parang gusto niyang ipakita. So eto naman si Kabus Lover TV, sabi niya, Boss, Epson 3210 yung printer ko sa bahay. Ayan o, shoutout sa'yo tropa. So eto naman si Kuya Josh. Sabi niya dito, YouTube University ang sagot ko dati, self-learning. Kakahinayang magpagawa sa mga tech kapag newbie ka pa lang at kapos sa budget. At yun daw, medyo nakapana daw niya yung mga possible na problema at darating na makakabisado mo na yung alaga mo, konting alaga at linis din para iwas aberya. Ayan yung sinasabi ko sa'yo. Sana yung nag-comment sa atin na 200k plus yung kanyang brother printer, ma-share mo kung ano yung mga possible na ginagawa mong technical dyan, pag may maintenance, di ba? Kung bakit umabot or paano umabot ng 200k yung pinaka total prints niyan, di ba? Yun lang gusto ko din malaman. So, eto rin si Bentech, shoutout din sa'yo. Hirap magbaklas ng brother. Epson, itaas mo lang yung scanner, kita mo na yung laman loob. Parang taxi ang Epson. Kumbaga sa kotse, Toyota Vios, daming parts, di ba? So, ayan, literal yan mga tropa. Si Bentech, nakikita ko, nagbabaklas din niya ng printer Ako mga tropa, hindi naman ako ganun kadalas. Nagkakataon lang talaga. Dito sa location namin, yung mga kapitbahay or friends or mga classmates ko before high school or nung during pang elementary, brother printer yung ginagamit nila. Kasi nga may mga hearsay, madali masira yung Epson, madali masira yan kasi daming parts. Yun nga yung kinagandahan ng maraming parts kasi napakaraming replacement or kapag ka masira ng saglit, maaayos mo. Hindi kagaya ng mga brother, ang hirap, 'di ba? Ewan ko na lang kasi mayroon tayong nag-comment na 200k daw yung inabot ng printer niya. Hindi ko alam kung ano yung model talaga nun. Sana mag-comment ka pa ulit. Pero eto no, sabi dito ni Kuya Josh, Epson number 1 for me. Ang pinaka parang printer siguro niya 14150 and etong 3210 and Epson 121 yung meron siyang printer. And eto naman yung pinakahuling nag-comment sa atin, ang hindi daw niya gusto sa brother printer, pag sira daw ang scanner, ayaw nang mag-print like literally. Eto mga tropa, etong sinasabi ko sa inyo. Yang mga nagko-comment sa atin, hindi naman yan magko-comment ng hindi nila na-experience 'di ba? So, ayan, na-experience niya. Isa pa to sa mga dagdag siguro na kaalaman ko din. Ito kasi hindi ko to alam Hindi pa kasi nasira yung mga scanner ng mga nagpapa-repair sa akin previously. So, ganun pala, kapag nasira yung pinaka-scanner, hindi na magpiprint. Tama daw yung sinabi ko na ayun yung sa pinaka-tray talaga yung pinaka-problema. Ayun talaga yung nagiging problema, literal, yung sa tray. At tama din daw ako, pero okay daw na yung bagong model ni brother printer, may manual feed siya na slot. Pwede ka nang mag-feed ng 300 GSM, pero yun nga lang pa isa-isa. Eto na experience ko yan sa mga 720. Meron talaga siyang feeder sa likod talaga na manual, pero pa isa-isa talaga. Nakakabanas talaga yun Binanggit ko naman yung sa vlog ko na to, na meron silang dedicated na slot para sa mga makakapal na alam naman ninyo yun na photo paper, 'di ba? Pero kung talagang docs lang talaga ang gusto mong mag-print, talagang ayos naman daw. Eto no, isang dekada mo magagamit, brother, talaga the best. Ayan, and nabanggit ko din yan, yung sabi ko, kung pa text lang or kung mga documents lang, okay naman talaga yan. Pero eto lang talaga ang gusto ko na malaman talaga. Ano yung pinaka-ink na nagamit mo or kung ano man yung model
ng printer na gamit mo dahil umabot siya ng 200k. Ako personally, hindi ko pa talaga na-experience na umabot yung printer ng 200,000. Even yung mga Epson printers ko dito. Pero yung mga nagpapa-repair sa akin dito, halos 6,000 lang yung mga inaabot ng brother printer nila. Meron nga mga 3k lang yung inabot ng prints ng kanilang brother printer kasi napakasela ng printer head niyan. Lalong-lalo na kung wala kang idea at kung hindi ka gagamit talaga ng pinaka-original ink lang. Kasi napakamahal ng mga original ink niyan Ayun 400 plus or 500 plus yung pinaka bote, isang bote ng ink na yan. And syempre, hindi rin natin masisisi yung mga sabihin na natin na first time user ng mga printer. First time silang nakabili ng printer, akala nila pagka nakakita sila ng mga kagaya ng ganito, original brother ink, syempre eto na yung bibilihin nila kasi 100 lang. Tapos kamukat-mukat mo, sira na kagad yung kanilang printer kasi nga maselan yung printer head niyan. Kaya gusto kong malaman kung ano yung model ng printer na ginagamit mo na brother na umabot ng 200k at kung anong ink yung ginagamit mo. And eto naman, may nag-comment din sa atin previously, 1 month ago na yung comment niya. Sabi niya dito, tested and proven na si Epson. Over the years, mapa-bulk printing din. Ayan sa totoo lang naman talaga, okay din naman talaga yung brother Yun nga lang, kailangan mag-stay ka talaga sa original ink. Nalalaman ko lang tong mga pinagbababanggit ko dahil sa mga nai-experience ko na nagpapa-repair sa akin. And sana ma-share din ninyo yung mga experience ninyo, yung pinaka-ink na ginagamit nyo talaga. So eto may nag-comment din sa atin 3 months ago na to, yung printer head ng brother, pag bumili ka, konti na lang may bago ka ng printer. Ayan hindi naman nila yan i-comment kung hindi rin nila na-experience na nasira yung mga brother printer nila, 'di ba? So kung umabot man yung pinaka-printer mo ng 200k bago ka magpalit, or siguro baka bumili ka na ng bagong printer, sana may message or i-comment mo rin kung anong pinaka ipinalit mo doon, or kung alam mo yon, nag-replace ka lang ng pinaka-printer head, or kung magkano yung nabili mong amount dun sa printer head na pinangpalit mo, 'di ba? May mga ganyan naman talaga So eto may nag-comment din sa atin dito. Napakatagal na ng comment niya. Pasensya na kung ngayon ko lang din nabasa. Shoutout natin si SBYT_06. Sabi niya dito, brother printer DCP 300 din. Yung pinakauna naming printer. Ayan yung binlogs ko nung before kasi may nagpa-repair sa akin ng ganyang model, yung T300. Sabi niya dito, ganyan na ganyan din yung problema, na wala yung adhesive ng ink cartridge sa likod. Ayun, naghalo-halo na yung ink. And ang buong akala daw niya, sira yung head. Pero noong tinignan ko yung pinakakulay daw, itim lahat. Doon na daw niya napagtanto, baka nga daw dun sa pinaka-ink tank yung pinaka-problema. Dumagdag pa daw sa sakit ng ulo yung pagbabaklas. Kailangan pa baklasin yung interface button. Ayan yung pinakapindutan. Kasi kailangan mo muna yun yung fundamentals para mabaklas mo kalahat-lahatan. Yung interface button bago baklasin, kailangan daw talaga. Never again talaga na magba-brother printer. Parang tinipid kasi sa build ng cartridge. Plastic lang yung likod. Nasisi pa daw siya na nasira daw yung printer daw nila. Ayun nga yung pinakamasaklap mga trope, no? Ayan hindi ko kayo tinatakot na bumili ng brother printer. Eto, binabasa ko lang kung ano yung mga na-experience ng mga tropa natin dito. Gusto ko lang talaga ma-share to kasi sa pagpili ng mga printer na gagamitin ninyo, investment yan research is the key. Etong mga binabanggit ko, guide lang talaga to para meron kayong alam kung saan kayo simulang mag-search or kung ano pa yung idadagdag ninyo dito sa mga sinasabi ko. And ayan mga tropa, eto na lang yung aantayin natin. Ayan kung ano yung pinaka brother printer na ginagamit niya, or kung anong ink yung ginagamit niya dun sa brother printer niya na umabot ng 200k. Eto, bago tayo magtapos sa content natin na to, may nag-comment sa akin, OFW siya, and syempre bilang OFW, investment na nila yung makabili ng printer para sa kanilang mga anak, at syempre dahil kailangan yun sa kanilang mga schooling ng kanilang anak. Eto nangihinayang yung isa sa mga OFW na nagko-comment or nagme-message sa akin. Sabi niya dito, sayang daw talaga yung printer ng anak niya, 5 months pa lang nasira na, baka nga pinalitan ng parts nung unang technician. Eto yung sinasabi ko sa inyo, yung
Yung pinaka-brother printer kasi natin, sobrang selan yan sa printer head. Kaya kung gagamitan nyo ng mga alternative ink, good luck sa inyo. Ayun lang talaga masasabi ko. So, sabi niya dito, what if po kung head printer talaga ang diferensya niya? Pinalitan siguro po, mahal po ba yan, sir? Mas mabuti kung bibili na lang daw siya ng bago kaysa ipaayos. Etong nabanggit ko sa kanya, kung bago pa lang yung pinaka-printer niya, napaka-imposibleng masira agad yan. Matibay naman yung printer head. Ang akala ko kasi dito, mga tropa, kaya nabanggit ko na, sabi ko sobrang tibay niyan. Akala ko, Epson printer yung pinaka ginagamit ng printer. And I found out na brother printer pala yung gamit niya. So, ayun, medyo nangihinayang talaga siya. Akala ko kasi talaga Epson printer yung gamit niya. Brother pala. So, eto sabi niya, kaya nga po, 5 months pa lang yun. And, nagpiprint daw kaso yung kulay na pula mag-green and yung kulay na green ma-blue. Change na po ang kulay pag nasa papel niya po. Possible to na bakbak yung kanyang pinaka-ink cartridge or yung kanyang pinaka-ink tank. Kasi yung pinaka-cartridge din niya or yung damper din nung pinaka, alam niyo yun, yung printer head. Halimbawa, eto yung printer head Ito yung printer head tapos may plastic din na nakaipa-ibabaw dun sa kanyang printer head. Nandun din dumadaloy yung pinaka-ink. Ganyan yung sistema or yung structure ng brother. Hindi ko na maipakita sa inyo. Ewan ko kung makaka-upload ako ng clips dun sa previous ko dati na binaklas. Ewan ko lang susubukan ko. Hindi ko may papangako kung makakapaglagay ako ng clips. Pero ayun na nga, isipin nyo eto, di ba si Epson, meron siya tinatawag na damper, yung lalagyan na ng ink, di ba? Tapos eto yung pinaka-printer, eto yung damper, di ba? Ganyan. Si brother printer, eto yung kanyang printer head, meron sa kanyang nakapatong na parang plastic, literal lang. Parang plastic lang talaga. Alam niyo yung parang Tetra Pak ng juice. Ganun lang talaga literal yung kanyang damper. May mga straw, yung mga hose ng ink, tapos magsasama-sama yung kulay dun sa parang Tetra Pak na juice, tapos tsaka siya lalabas dun sa pinaka printer head. Ganon. Tsaka bukod dun, yung sa kanyang ink tank, talagang nagbabaklas-baklas yung adhesive. Yun lang yung gusto kong sabihin sa inyo kung magba-brother kayo na printer. Pero kung magkakaroon kayo ng crafting business na kailangan nyo ng foiling method, I highly recommend na brother talaga ang bilhin ninyo. Pero yung laser printer, hindi yung mga inkjet. Kasi kailangan doon mga brother na laser printer or kahit na anong laser printer. Yung mga ginagamitan ng toner, reacting foil, mga ganyan, ayun talaga. So, siguro dito na natin tapusin yung vlogs natin. Gusto ko lang basahin yung mga nagko-comment dito at yung mga experience nila. Again, kung sino ka man, Choco, Mintolik, sana ma-comment mo yung brother printer mo, kung anong model at kung anong ink yung gamit mo at kung ano rin yung pinaka Epson Workforce printer na model mo, 'di ba? Kasi kung bakit meron ka pang brother may Epson ka na. Eto maniniwala ako dito kung bibigyan mo ako ng link at kung i-message mo ako sa ating Facebook page para syempre mas maganda, mas malinaw, mas may laman yung comment mo. Hindi yung ganito lang na comment na ganito. At yung pinaka YouTube channel niya, wala pang kalaman-laman. So ayun lang. Like, share, and subscribe. At lagi ko sinasabi mga tropa, dito sa channel natin, transparent tayo at dapat laging may proof. Research is the key at huwag magpapauto. Bye-bye. Dinaan sa promo. Huwag kang magpapauto, mag-isip ka sa pilian. Sa laro ng buhay, dama ang tampuhan. Di lahat ng nagpa-hype, siguradong totoo. Sariling landas, hanapin mo.